Wala. Ang kapal talaga ni BBM. Wala siyang hiya. Hindi siya nahihiya na ginagawa niya ito sa panahon na lubog na sa kahirapan ng mga Pilipino. Bakit po si Marcoleta? Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba't ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta at sa natanggap niyang pinansyal na tulong mula sa mga pribadong individual? Kung ang pagtanggap ng campaign funds ay basihan ng plunder, bakit si Marcoleta lang? At bakit hindi si former Speaker Martin Romualdez? Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Handa ako po kayo naroon. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Grabe po, napakatindi po ng nangyayari ngayon sa EDSA sa ginagawa pong pagtitipon ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Ito nga po ay bilang pagsuporta kay Senator Marcoleta at dahil nga po napapabalita na kakasuhan na nga po itong si Senator Marcoleta at maaari po siyang makulong. Kaya napakatindi ng panawagan ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na magkaisa para matuldukan na ang mga ginagawa ng mga nasa gobyerno na pagtatakip sa mga totoong may kinalaman nga po sa korupsyon at sa halip nga na usigin ang mga totoong may kasalanan ay ang mga nag-iimbestiga pa nga ang kanilang inuusig dito at ang mga taong nagsasalita para magbigay ng kanilang nalalaman sa mga nangyari nga po na korupsyon, pinakamalaking korupsyon na nangyari po dito sa ating bansa. At ito panoorin po natin ang napakainit na pahayag ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. At mapapanood din natin dito itong matinding banat din itong si Attorney Rowena Guanzon dito nga po kay Pangulong Marcos. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Like at pakashare mo na din ang video ito sa iba pa natin mga kababayan. Maraming salamat po. Talagang wala. Ang kapal talaga ni BBM. Wala siyang hiya. Hindi siya nahihiya na ginagawa niya ito sa panahon na lubog na sa kahirapan ng mga Pilipino. Yes, Weng. Attorney, siguro isang punto po, will history repeat itself po? Nakikita nyo ba na mauulit ang kasaysayan? Sa ngayon po, it is in progress. Civil disobedience. Nung panahon ni Marcos kasi, there were other players. Johnny Enrile, suspected or said na ipapapatay siya ni Imelda Marcos. Kaya siya tumiwalag siya. At sabi niya, hindi magpatayan na lang tayo dito. And then, Fidel Ramos joined him. And then, General Tadjar joined him because ang mga tao sa labas, pati kapatid niya, ay sumamo sa kay General Tadjar na sumama na siya sa mga tao. Huwag paputukan sa EDSA. Andyan po ako sa EDSA noong 1986. Di ba? Sumama kami sa snap election for Cory. Tinaya din namin ang buhay namin at mga properties dahil sa talagang lumaban na kami kay Marcos doon kayo sa Ito yung mga kababayan kung gaano karami, no? kandidat sa mga warlord doon. Ang namin, 86, snap election yun eh. Yun ang trigger eh. Snap election ang trigger. Hindi lang yung snap election ang trigger, kundi tumawag na lang si Marcos ng snap election dahil na-pressure na siya. Na-pressure na siya ng kakaprotesta. Kaya yung Amerika, sinabi sa kanya, you legitimize your rule. So sabi niya, sige, snap election. Dadayain lang din naman niya, di ba?
Saka terrorism. Oh, grabe. Fraud and terrorism. Nung nag-fraud and terrorism, hindi na. Tumawag si, noon, led by the Catholic Church. Tumawag si Cardinal Sid Okay. na mga tao ay magkita-kita sa EDSA. Ang players lang po ang magkakaiba. Pero sa ngayon, the events are unfolding. Kaya ito pong protesta sa EDSA, kung madadagdagan pa po ito at tuloy-tuloy ilang araw, ay mahirapan na po si Bongbong Marcos mag-justify sa buong mundo na siya ay magaling na presidente at may tiwala pa tayo sa kanya. Wala namang makakapressure kay Bongbong para mag-resign eh. Okay. Wala kung hindi ang Amerika lang at kung ang mga allies niya ay pumiyok na. Okay. Dahil nakikita na ang talagang sukdulan na mga Sigaw nga, we are one! We are one! Balik na lang. Rosary, bilis to. Takbo. Mga kababayan, mga kapwa Pilipinong nagmamahal sa ating bayan at sa katotohanan. Ngayon po ay narito tayong muli, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa atin pong paninindigan. Narito tayo upang ipanawagan ang katotohanan, ang katarungan, at ang pananagutan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mahal na bayan. Mga kababayan, kakasuhan na raw po ng Ombudsman Remulla si Senador Rodante Marcoleta. Ikakaso daw po ay indirect bribery, plunder, mga kasong mabibigat, mga kasong magkukulong sa isang inosenteng tao. Payag ba tayo doon, mga kababayan? Hindi! 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 Meron pong napakalaking tanong. Yun. Bakit po si Marcoleta? Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba't ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta at sa natanggap niyang pinansyal na tulong mula sa mga pribadong individual? Kung ang pagtanggap ng campaign funds ay basihan ng plunder, bakit si Marcoleta lang? Yun. At bakit hindi si former Speaker Martin Romualdez? Bakit hindi siya ang kasuhan ng plunder?
Yayamang tila umamin na siya nang siya ay lumabas sa isang video at nagdawit pa sa ehekutibo sa naganap na napaka-anomalyang flood control projects. Tila inamin na niya. Nagdamay pa nga siya sa executive department. Bakit po tila bailable ang naging kaso niya? Samantalang si Marcoleta plunder agad. Mga kababayan, bakit hindi kasuhan ang ibang mga politikong sangkot sa pandarambong sa pondo ng DPWH? Ituturo kasi sila pag kinasuhan. Ituturo yung mga kasabadan pag kinasuhan kaya hindi nila magalaw. Ang dinambong nilang pondo ng DPWH ginamit sa kampanya ng ilang senador ngayon na nasa mayurya. Alam na alam nila kung sino sila. Kaya takot na sila po ay maimbestigahan. Maliwanag yun. Si Congressman Libiste po, may ebidensya. May sworn statement si Bersamin. Nariyan po ang mga ebidensya. Ngunit bakit tila bulag ang ombudsman sa mga ito? Bakit Ginoong Boying Rimulya? Bakit? Ayun. Holding. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, simple lang ang ating tanong. Bakit si Marcoleta? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y natatakot kay Marcoleta. Natatakot po sila na igiit ni Marcoleta ang imbestigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, ang flood control scandal. Oh. Nakakahiya! 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 Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind. Kaya gagamitin po nila
ang kapangyarihan ng ombudsman. Gagamitin po ang sandigang bayan upang takutin, upang patahimikin, upang buksain ang sinumang magsisilbing hadlang sa kanilang kabugtutan. Napakasama! 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 Grabe talaga yun. Saka yung mga ibang politiko dyan, mga kababayan, sa tingin ko, wala nang pakialam sa kanilang kakahinatnan sa darating na eleksyon kung sila ay tatakbo man. Wala na silang pakialam kung matatalo o mananalo. Basta ang concern nila ngayon ay wag maupo, wag makatakbong pangulo itong si Vice President Sara dahil alam nila na kung sila ay may kinalaman, talagang sila ay may paglalagyan. Kaya yung mga nagpupursigi dyan na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, malalaman natin sa 2028 kung ano ang kanilang mga itinatago. Napakagandang abangan yan. Subaybayan natin kung paano sila naman ang haharap sa mga ginagawa nilang ganito ngayon dito kay Vice President Sara. Mga kababayan. Mga kaibigan at mga mahal na kababayan, tandaan po natin, ang selective justice ay hindi po katarungan. Ang selective justice ay injustice! Ito po ay isang kasangkapan sa pananakot upang pagtakpan nila ang katotohanan. Papayag ba tayo? Mga mahal na kaibigan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, kapag ang mga ahensya ang dapat sanang nagpuprotekta sa mga mamamayan, siya pa rin nagkakampi-kampi upang gipitin ang mga naglalantad ng katotohanan. Saan tayo pupulutin na mga mamamayan? Yun. Talaga. Wala na. Hindi po ba halatang halata? Halatang halata na ang ombudsman, ang sandigan bayan, at ang ilang mga mambabatas nagkakampi-kampi po para protektahan nila ang isa't isa, lalo na ang nakaw na pera. Hindi lamang po nagkakampi-kampi para protektahan ang isa't isa upang hindi po matukoy ang utak ng korupsyon. Mastermind! Malapit na sa kaibigan, mastermind eh. Mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ito mismo ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Hindi tayo papayag na ang katotohanan ay ilibing ng kasinungalingan. Hindi tayo papayag na ang katarungan ay sikilin
ng mga nasa kapangyarihan. Kung gayon, ang tanong uli, bakit si Marcoleta? May karugtong yun eh. Bakit si Marcoleta? Eh sila ang mandarambong! Baligtad na talaga eh. Kaya si Marcoleta, si Senador Marcoleta, dapat ipagsanggalang ang mga kurakot ang dapat kasuhan. Ang mandarambong ang dapat ikulong. Kaya mga kababayan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ang panawagan nating lahat ay napakalinaw. Ilantad ang katotohanan, panagutin ang mga mastermind sa korupsyon, hindi ang naglalantad. Pairalin po natin ang hustisya. Hustisya at hindi po ang selective justice. Mga kaibigan, mga mahal po naming mga kababayan, tandaan po natin, kung ang inosenteng tao ikinukulong nila upang matakpan ang kasalanan ng iba, ang buong sambayanan ang magiging biktima. Yun. Kaya, ulitin natin, kaya tayo tumitindig po ngayon. Kaya tayo ay nagkakaisa. Hindi natin hahayaang mamatay ang katotohanan. Sa pamamagitan po ng pananakot nila at ng kanilang pandaraya. Mga kaibigan, mga mahal po naming kababayang nagmamahal sa ating bansa, hanggat may mga Pilipino na handang manindigan sa katotohanan, may pag-asa ang ating bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! At yun na nga mga kababayan, yan po ang napakainit na pahayag ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Dito nga po sa ginagawa nilang rally, yan po sa EDSA. Malinaw po na ang pagtutol nila dito nga po sa ginagawang sa pinaplanong kaso laban dito kay Senator Marcoleta. Ilang araw to mga kababayan yung kanilang ginagawa. Baka dumami pa ng dumami yung mga taong na nandyan ngayon sa kasalukuyan. Base po sa iba ay madadagdagan pa yan. Kaya abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa mga darating na araw mga kababayan. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-usapan. Na may maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat.